Kinabukasan ay bumisita sila Don Lucio kay Aliana. Mabigat pa rin ang pakaramdam ng dalaga pero nakakatayo na siya dahil na rin sa utos ng doktor niya na kailangan na niyang kumilos-kilos para mapabilis ang paggaling. Patawad sa ginawa ng anak ko, Aliana, malungkot na sabi ni Don Lucio. Huwag kang mag-alala, dinisiplina ko na siya. Ano pong ibig niyong sabihin, Dad? Tanong ni Aliana. I will send him to America to learn his lesson. Bukas ng hapon ang flight niya. He'll stay there as long as you wanted. Ako? Yes, Iha. Hindi ko kailangang konsintihin ng anak ko sa mga maling ginagawa niya. Si Kendra, ano pong ginawa niyo sa kanya? I didn't do anything to her. I just sent her back to Italy. Don't worry, hindi na siya makakapanggulo pa sa inyo ulit. Huminga ng malalim si Aliana. Tumungo siya at hindi na sumagot. Inisip niyang maigi ang sinabi nito na aalis na si Blake. Doon ay bigla siyang nakaramdam ng mas matinding kalungkutan. Aalis si Blake, niya hindi man lang siya nakakausap. Ni hindi man lang ba ito magpapaliwanag sa kanya? Yan ang tumatakbo sa kanyang isipan. Pumayag po ba si Blake na aalis na siya? Wala siyang magagawa, Aliana. Don't worry about him anymore. Ang gusto ko'y magpakalakas ka na agad para maalagaan mo ng apo ko. Kailangan ka ng anak mo. Tumango si Aliana. Sa katunayan hindi pa niya nakikitang anak dahil nung may panganak niya ito ay agad siyang nawala ng malay at isa na rin dahilan na hindi pa siya nakalakad agad. Hindi na rin nagtagal si Don Lucio sa ospital. Pagkatapos nito makausap si Aliana at makitang apo ay umalis na rin ito kaagad. Kaya naman ay naghanda na rin si Aliana para bisitahin ang anak sa NICU. Hindi ni Aliana maipaliwanag ang nararamdaman habang tinutulak siya ni Kiray sa wheelchair. At nung makita na nga niyang anak ay agad siyang napaluha. Kamukhang kamukha mong papa mo, anak. Lumuluhang sabi ni Aliana. Niyakap niya na mahigpit ang anak na agad na nagising noong maramdaman siya. Shh! Ang gwapo-gwapo mo naman, anak. Nakuha mong matangos na ilong ng papa mo. Napabugan ng hangin si Aliana at biglang natahimik. Hindi niya alam kung bakit kanina pa niya bukang bibig si Blake. Nakita mo na bang papa mo, anak? Nakarga ka na ba niya? Sorry kung aalis na muna siya, ha? Promise, magiging buo din tayo. Hindi lang sa ngayon. I'm sorry. Napahagulhuli si Aliana. Kahit na sobrang nasasaktan siya dahil sa nangyari hindi pa rin niya maiwasang mamiss ang asawa. May kung ano sa loob ng pakaramdam niya na nagsasabing kailangan niyang makita ang asawa. Kahit na durug siya sa ginawa nito at muntik pang mapahamak ang anak nila ay hindi niya may tatangging mahal pa rin niya si Blake. Ngunit wala na rin naman siyang magagawa. Nagdesisyon ng ama nito na dalhin muna ito sa Amerika. Maaring mali pero wala nang dahilan pa si Aliana para pigilan yun. Pagkatapos niyang bisitahin ng anak ay bumalik si Aliana sa kanyang silid. Naroon pa rin si Kiray na kanina papaikot-ikot sa gilid ng kama niya. Kanina pa rin ito pinagmamasdan ni Aliana at nagtataka na siya dahil para bang hindi mapakali ang kaibigan. Kiray, ayos ka lang ba, ha? Tumigil sa paglalakad si Kiray at naupo sa upuan na malapit sa higaan ni Aliana. Oo. Bakit parang hindi ka mapakali? May problema ba? Bumuntong nga si Kiray. Bes, true na ba nga aalis si Blake? Papunta na siyang Amerika? Tumango si Aliana. Oo, nagdesisyon na si Dad. Hindi na namin yun mapipigilan at okay lang sa'yo yun? Natahimik si Aliana, humigpit ang hawak niya sa kumot. Sa tingin mo ba, mali ba yun? Hindi ko alam. Ikaw, para sa'yo, kaya mo bang mawala si Blake sa tabi mo? Biglang may kumirot sa dibdib ni Aliana. Hindi makapaniwalang tinignan niya ang kaibigan. Akala ko ba ikaw ang nakahuli sa kanya? Bakit parang nagbagong ihip ng hangin? Kasi napakamot sa ulo si Kiray. Ewan ko ba, may kakaiba akong feeling. Alam mo yun? Oo, galit ako kay Blake dahil sa ginawa niya sa'yo. Pero hindi ko alam kung bakit parang may mali. Bakit naman? Anong mali? Kasi di ba nung party, si Kendra, wala man lang nagtanong paano siya nakarating sa asyenda nung araw na yun. Muling natigilan si Aliana. Wala nga nagsabi sa kanya ng mga detalye. Hindi pa rin niya nakakausap ang asawa kaya hindi pa ito nakakapagpaliwanag sa kanya. Tapos naalala mo na may iba akong nasa-sense nung araw na yun sa kapatid mo? Ewan ko lang, ha? Ayaw ko manuro. Galit ako kay Blake dahil sinaktan ka niya.
Pero feeling ko may ginawa ang kapatid mo, Aliana. Nangunot ang noon ni Aliana. Hindi makapaniwalang napangiti siya at uminiiling. Ano? Hindi ko maintindihan ang ibig mo sabihin, Kiray. Pwede bang diretsahin mo na ako? Noong inihatid kasi kita sa kwarto mo, bago ako makalabas ng mansyon, nakita ko si Laika. May kasama siyang babae at papunta sila sa kusina. Hindi ko nakita kung sino yun kasi nakatalikod siya. Pero sobrang pamilyar ang postura niya. Lalapitan ko na nga sana pero bigla naman akong tinawag ni nanay. Muling napakamot sa ulo si Kiray. Sayang. Bigla na lamang binundol ng kaba si Aliana. Imposible. Galit sa akin si ate pero hindi naman niya siguro magagawa yun. Do what? Tanong ni Don Roman. Dahil sa malalim ang pinag-uusapan ng magkaibigan ay hindi namang ito napansin ang pagdating ng tatlo. Anong ginawa ng ate mo? Agad na napatingin si Aliana kay Don Roman habang si Kiray naman ay tumayo sa tabi ng higaan ni Aliana. Papa, nandito pala kayo. What did I do? Nagtatakang tanong ni Laika na nasa likuran ng ama. Nagkatinginan sina Aliana at Kiray. Napalunok si Aliana. What, Aliana? Are you gonna talk or what? Tanong ulit ni Laika. May sinasabi kasi si Kiray. Sino yung bisita mong babae ng party, ate? Babae? What do you mean? Ang daming bisita nung araw na yun, Aliana. Ano ba to, Aliana? Kung ano nung pinag-uusapan niyo kaysa magpahinga ka? Ani Doña Veronica. Let her talk, dear. Saway ni Don Roman. Kiray, ano tong tinatanong ni Aliana? Napangiwi si Kiray. Kasi Don Roman, para kasi may mali. Oo, nagkaroon ng maling desisyon si Blake nung sa pag-iwan kay Aliana. Pero nung bumalik siya, nakita ko kung gaano niya minahal ang kaibigan ko. Araw-araw niyang pinatunayan kay Aliana, pati na rin po sa amin. Na si Aliana talagang mahal niya, kaya feeling ko hindi niya talaga magagawang lokohin ulit si Aliana. Paliwanag ni Kiray. And what do you mean by that? Tanong ni Laika. Hindi ba't ikaw ang sumugod kay Kendra nung araw na yun? Opo, kaso hindi ba ikaw nagturo sa akin kung nasan sila? Hindi ko pa nga tinatanong, sinabi mo na kagad sa akin. Napatawa si Laika. What? Paano hindi ko malalaman? Naririnig kong tinatanong mo yung mga tao doon. Wala pa po akong tinatanong sa guest house. Ikaw agad ang nakita ko doon. Bullshit! Are you accusing me? Hindi makapaniwalang sabi ni Laika. Laika, saway ni Don Roman. But she's... sino nga po yung nakita kong kasama mo papunta sa kusina ng party? Are you insane? Ang daming tao nun sa party. Marami rin nagtanong sa akin kung saan ang banyo. Sino nga po? Kiray, ani ni Aliana. Bumuntong hininga si Kiray at tumingin sa sahig. Tinignan niya ang kapatid na ngayon ay nagpupuwis na sa galit. Ate, please, kung wala ka namang ginawa ay paniniwalaan kita. Sabihin mo lang po. Oh my gosh, Aliana! Ako na nga nag-abala para bigyan kayo ng party ng anak mo. Ginawa ko yun dahil gusto ko maging maayos na tayo. Tapos pagbibintangan mo lang ako ngayon? How could you? Gusto ko lang malaman ang totoo, ate. Pamilya ko nakasalali dito. Aliana, why are you saying that? Ginawa lahat ng ate mo para mapasaya ka sa baby shower mo. Hindi pa ba sapat yun? Tanong naman ni Doña Veronica. Pero mama, enough! You are ungrateful. How could you be so... Stop! Umalingaw-ngaw ang malakas na boses ni Don Roman. Sa loob ng silid, agad silang napatahimik habang si Aliana ay napaiyak na. Tinignan ni Don Roman ang panganay. Laika, did you really do it? Roman! Stop, Veronica. Let me talk with my kids. My gosh, Dad! Hindi! Sino yung babaeng kausap mo? Dad, this is insane! Hindi makapaniwalang sabi ni Doña Veronica. Just answer it. Fine! Okay! Sigaw na rin ni Laika. Si Kendra ang kausap ko! Tinignan niya si Kiray. Are you happy now? Anong ibig mo sabihin, ate? Tanong ni Aliana. Ako ang nagdala kay Kendra dito sa Pilipinas. Pinlano kong lahat para magkasiralang kayong mag-asawa. Sabi ko na nga ba, may binabala kay ani ni Kiray. Napasinghap si Aliana. Bakit ate? Bakit mo nagawa sa akin to? Laika? Because I hate you. Lahat na lang ikaw. Lahat na lang sayo. Puro na lang sayo. For once, gusto ko namang makita kang miserable. And I won.
Nagawa akong paghiwalayin kay ni Blake. Isang malakas na sampal ang binigay ni Don Roman sa panganay na anak. Nagulat sila Aliana at hindi agad nakapagsalita dahil sa ginawa nito maliban kay Doña Veronica. Laika! Dinaluhan ni Doña Veronica ang panganay. Inalalayan niya itong tumayo dahil natumba ito. Roman! Ano ba? How could you do that to your sister, Laika? Wala siya ibang ginawa kung hindi makipag-ayos sa inyo. I know how you treat her, but I remain silent. Pero mukhang mali atang ginawa ko dahil ang anak ko naman ang naagrabyado. Roman! Shut up! Dad? Naluluhang tawang ni Laika sa ama. What do you mean? Anak mo rin ako, Dad! Yes, Laika, pero hindi ko kayang konsintihin ka sa ginawa mo ngayon. After all I gave to you, I gave you life. Roman, tama na. Ikaw ang tumigil na, Veronica. You promised me that you will love Aliana like yours. Pero anong ginawa mo? Bininta mo siya. Mabuti na lang at sa kumpare ko. Pero paano kung sa iba? I can never forgive you. Papa, anong sinasabi mo? Tanong na rin ni Aliana. Right, siguro nga panahon na para malaman yung totoo. At sana mapagtanto mo matinding pagkakamali mo ngayon, Laika. Roman, please, I'm begging you. Anak mo silang dalawa. Parehas mo silang anak. Ikaw may kasalanan nito, Veronica. Masakit para sa akin to. Parehas ko kayong anak, oo. Pero sa papel lang, Laika. What? You are a child of cheating, Laika. Anak ka ng mama mo sa naging lalaki niya. No, shut up, Roman. Don't do this. Humahagulhol na si Doña Veronica. You promise me you will never say this. You promise? Napanganga si Laika. Unti-unti siyang tumayot hindi makapaniwalang tinignan ng ama. What? Yes. But I still love you as my daughter. But this is too much and I can never allow this to continue. Bigla na lamang tumawa si Laika habang umiiyak pa rin. So, that's why? Kaya pala kahit na anong gawin kong patunay sa sarili ko sa'yo, hindi mo ko makikita. Kaya pala kahit halos hatiin ko ng sarili ko para maabot ang pangarap ko bilang model at katulong mo sa kumpanya, wala pa rin. Kay Aliana mo pa rin ibibigay ang lahat? That's not true. I saw it, Dad. Sinabi mo na rin naman sa akin ng totoo. Bakit hindi mo nalahatin, hindi ba? Nakita ko ng last will mo at lahat ng ari-arian mo, iiwanan mo kay Aliana. At anong ibibigay mo sa akin? Isang mansyon at pera? Just because I'm not your biological daughter? You're unfair, Dad. Laika, no. Ayaw ko na makarinig pa sa'yo, Dad. Tumingin si Laika kay Aliana. At hindi ko pinagsisisihan ang ginawa ko. I'm out of this family. Laika, wait! Diyos ko! Nasa po ni Doña Veronica ang kanyang dibdib. Paano mo nagawa ito, Roman? You promised me. Hindi lang naman ako nagkasala, ikaw rin. Pero bakit sinaktan mong anak ko? At least I didn't do it while we're still okay. Inako ko pa rin siya kahit hindi ko rin anak si Aliana. Pero bakit inakwil mo anak ko? I can never forgive you on what you did, Roman. Never! Ani Doña Veronica at sinundan ng anak. Napabuntong hininga si Don Roman. Hindi niya gustong nangyari ngunit masakit para sa kanyang ginawa ni Laika. Tinis niya mga pakikitungo ng mga ito kay Aliana dahil alam niyang rason ng kanyang asawa. Pero hindi niya kaya itong muntik pa siyang mawala ng anak. Papa, ano yung sinasabi ni Mama? Tanong ni Aliana. Nilingon ni Don Roman si Aliana. Lumapit siya rito at naupo sa tabi na higa nito. Pwede bang iwanan mo muna kami, Kiray? Sige po, Don Roman. Naglakad na palabas ng kwarto si Kiray. Papa, I was heartbroken that time. Nalaman ko may lalaki ang mama mo. She actually left me because of him. His true love. She said, then I met your mother. It was brief and I didn't know that you'll come. Nagkaayos na kami ng mama mo. Umuwi siya sa akin dahil iniwan din siya ng naging lalaki niya noong mabuntis siya. Dahil mahal kong mama mo, I took her again. 4 months na si Laika nung may kumatok sa bahay namin. It was your mother, asking me to take you. She said you are my child and I confirm it. You are my daughter. Napaluhan na si Aliana. Ngayon ay malinaw na sa kanyang lahat kung bakit ganun ang pakaramdam niya sa kanyang ate at ina. Kung bakit kahit naman ang gawin niyang pagiging mabuting anak sa kanyang ina ay hindi pa rin siya nito makita. Kaya pala, dahil hindi siya nito tunay na anak. Sumagot na ba? Tanong ni Aliana sa kaibigan. Hindi pa din, bes eh. Mukhang hindi niya hawak ang cellphone. Sagot ni Kiray.
Tinignan ni Aliana ang kaibigan na paniangiwi habang nakaupo sa kanyang tabi. Sigurado ka bang kaya mo na? Baka naman duguin ka dahil sa ginagawa nating to. Nag-aalalang sabi niya. Wala akong pakialam, Kiray. Kailangan ko maabutan si Blake, ani ni Aliana. Kinabukasan noong tanghali ay napagdesisyonan ni Aliana na harapin si Blake. Ngunit noong tumawag siya sa mansyon ng mga ito, wala na ito doon. Hindi rin niya makontak ang biyanan. Kaya wala siyang magawa kung hindi puntahan dito sa airport. Pero Bes, nag-aalala ko sa iyo eh. Kiray, please. Hindi ko pwedeng hayaang umalis si Blake nang hindi man lang kami nagkakapag-usap. Maluha-luha nang sabi ni Aliana. Kanina pa siya hindi mapakali sa kanyang kinaupuan para bang gusto na niyang palitan ng driver nilang nagmamaneho ng sasakyan at paliparin ng kotse. Makarating lang kaagad sa airport. Ngayong malinaw na ang nangyari, hindi niya pwedeng hayaang umalis na lang basta-basta ang asawa. Wala itong kasalanan at hindi nito ginustong nangyari. Karapatan itong malaman ng totoo. Ilang sandali pa'y nakarating na sila sa airport. Kahit hirap na maglakad ay pinilit pa rin ni Aliana ang sarili. Kasama na nilang kanyang driver sa paghahanap sa loob ng airport kay Blake. Nakita niyo ba? Wala po ma'am. Halabes, para nakaalis na sila. Malungkot na sabi ni Kiray. Agad na tiningnan ni Aliana ang kaibigan na nakahawak sa kanyang braso. Tiningnan niya ang board na pinagmamasdan nito. Nakita niya agad sa screen ang mga papuntang bansa ng mga eroplano doon. Napukol ang kanyang tingin sa Amerika. Take off? Anong ibig sabihin nun? Nangilid ng mga luha ni Aliana. Nakaalis na siya? Sandali, maupo ka muna dito at baka duguin ka na, okay? Ayaw ko, Kiray. Kailangan kong malaman kung nandito pa si Blake. Napaiyak na si Aliana. Hindi ko siya pwedeng paalisin. Pero Bes, baka naman mapabinat ka. Mas lalo mo siyang hindi makikita. Maupo ka muna dito at ako na magtatanong sa mga staff dyan kung nakaalis na ba talaga. Mahigpit na hinawakan ni Aliana ang kamay ng kaibigan. Please, Kiray, hanapin mo si Blake. Oo, Bes, maupo ka muna please. Sinunod ni Aliana ang kaibigan kahit hindi niya gustong maiwan. Nag-aalala siya na baka nakaalis na ang asawa. Hindi niya siguro kakayanin kung hindi man lang niya ito makakausap bago ito makaalis. Naupo siya sa waiting chair at doon na iniwan siya ni Kiray. Pumunta ito sa unahan kung nasaan na may mga nakapilang mga pasahero. Doon ay nagtanong si Kiray sa staff. Panay naman ang dasal ni Aliana na sana hindi pa nakaalis ang asawa. Hindi nagtagal ay bumalik si Kiray. Pakiramdam ni Aliana ay may bumarang kung ano sa kanyang lalamunan nung makitang bagsak ang mga balikat ng kaibigan. Kiray, ano daw? Tanong niya. Tatayo sana siya pero pinigilan siya ni Kiray. Ano? Sabihin mo. Huminga ng malalim si Kiray. Bes, nakaalis na raw ang eroplano na papuntang Amerika. Yun daw ang huling flight kaya ibig sabihin nakaalis na si Blake. Ano? Nangilid ang mga luha ni Aliana. Umiling-iling siya. Hindi pwede, Kiray. Nandito pa si Blake. Alam ko, kailangan ko siyang makita. Napaiyak na siya. Bes, please, tama na. Wala na siya. Wala na tayong magagawa pa. Malungkot na sabi ni Kiray. Hinago niyang likod ng kaibigan at sinubukan itong aluin. Hindi ako naniniwala, Kiray. Hanapin natin si Blake. Nagmamadali siyang tumayo. Kailangan ko siya. Napadaing ng malakas si Aliana nung bigla siyang makaramdam ng matinding pagkirot sa kanyang tiyan. Aliana, kuya, tulungan mo ako. Agad na inalalayan nila kay Rai si Aliana na makaupo ulit. Diyos ko, Aliana, bumalik na tayo sa ospital. Nag-hysterical na sabi ni Kiray. Bakit? Aray ko! Bumuka yung tahi mo, sigaw ni Kiray. Sa ospital. Kuya, dali! Agad na umikat ang paningin ni Aliana nung makitang tumutulo niyang dugo. Muli siya nakaramdam ng pagkirot kaya lalo siyang nahilo. Naramdaman na lamang yung bigla siyang umangat kaya pinikit na niyang mga mata. Ngunit bago pa man siya mawala ng malay ay narinig niya ang pamilyar na boses. Aliana! Sa ospital, ilang oras ding nawala ng malay si Aliana. Muli siya sumailalim sa operasyon dahil sa nangyari sa kanya. Napagalitan din si Kiray dahil sa nangyari dito. Mabuti na lang at hindi nagalit dito si Don Roman dahil naligtas naman agad si Aliana. I don't want this to happen again, Kiray, ani Don Roman. Opo, Don. Sorry po ulit. Huwag ka nang mag-alala, Don Roman. Ako nang bahala sa anak ko. Pagagalitan ko to na sobra dahil sa nangyari. Anin na Mirna. No need. Basta ayaw ko nang mangyari pa ito ulit. Look what happened. Muntik na mapahamak si Aliana. It's okay, Papa. I'm sorry. Kasalanan ko rin kung bakit ito nangyari kay Aliana.
Ani ni Blake na nasa tabi ni Aliana. Mahigpit ang hawak niya sa kamay ng asawa at hindi inaalis ang mga titig dito. Noong paalis na sana si Blake ay nagawa niyang takasan ang mga bantay na binigay sa kanya ni Don Lucio. Kaya naman ay hindi siya nakasakay sa eroplanong dapat na maghahatid sa kanya papuntang Amerika. Papalabas na sana siya noong marinig niya ang sigaw ni Kiray. Bumuntong hininga si Don Roman. You are here because of my daughter risk her health for you. Pero hindi ibig sabihin nun okay na lahat, Blake. Ayaw ko lang na maulit ang nangyari. I'm sorry, Papa. Kasalanan ko lahat. Pero hindi ko nilokong anak mo. I swear. I know, Blake. Anyway, kailangan ko na ulit bumalik ng kumpanya. Mirna, ikaw na munang bahala sa anak ko. Pagpahingahin mo muna si Kiray Sasha at mukhang siya'y napagod. Opo, Don Roman. Masusunod po. Aalis na ako. Mag-iingat po kayo. Muling sinulya pa ni Don Roman si Aliana bago ito umalis. Doon lang nakahinga ng maluwag si Kiray at agad na naupo sa sofa. Akala ko katapusan ko na, kabadong sabi ni Kiray. Agad na lumapit si Mirna sa anak at pinalong braso nito. Katapusan mo na talaga? Paano kung napahamak ang kaibigan mo? Sorry nanay, ayaw ko naman sana. Kaso gusto kasi makita ni Aliana si Blake. Napailing na lamang si Mirna. Halika na, tihatid na muna kita sa asyenda. Blake, pwede bang iwanan ko muna sa'yo si Aliana? Saglit lang ako. Opo nay, ako na pong bahala sa asawa ko. Hindi ako aalis dito sa tabi niya. Sige. Bye, Bessie. Halika na. Napangiti na lang si Blake dahil sa mag-ina. Nung makalis na mga ito ay muli niyang pinagmasdan ng asawa. Lalo siyang nakonsensya dahil halata sa mukha nito nasasaktan ito. Pero ang pinagtataka niya kung bakit siya nito hinahanap pa talaga sa airport. I'm sorry, Aliana. Hindi na ako aalis sa tabi mo. I promise. I'm really sorry. Ilang sandali pang lumipas ay hindi pa rin nagising si Aliana. Minabuti muna ni Blake na bisitahin ng anak. Hindi na niya inintindi pang mga nakakita sa kanya at nagpahagulhol ng makitang anak. Hindi man lang niya ito nakita agad nung ipinanganak ito. I'm sorry, my son. Kasalanan ko to. I promise hindi na ako ulit magkakamali sa inyo ng mami mo. I'm really sorry. Matapos bisitahin ni Blake ang anak ay agad siyang bumalik sa kwarto ng asawa. Doon ay nakita niyang nakadilat na si Aliana at umiiyak. Aliana? Masayang tawag ni Blake sa asawa. Agad siyang lumapit dito at tinawakan ng kamay. Thanks God, you're awake. Maluhaluhang sabi niya. Hinalik-halikan niya pa ang kamay ni Aliana. Blake? Totoo ba to? Hindi ba ako nananaginip? Oo, Aliana. Ako ito. Akala ko nakaalis ka na. Hindi, nakatakas ako, Aliana. Tapos nakita ko kayo sa airport, kaya ito, kasama mo na ako. Akala ko hindi na kita makikita. Akala ko iniwan mo na ako ulit. Umaguluhol si Aliana. Pero mariin niyang pinigilan ang sarili dahil nakaramdam siya ng kirot sa may puso niya. Shh! Hindi na mangyayari yun. I am here now. I'm sorry sa nangyari. Hindi ko alam kung anong nangyari nung gabing yun. But I swear, Aliana, walang nangyari sa amin ni Kendra. Hindi kita niloko. Ikaw ang mahal ko. Tumango-tango si Aliana. Alam ko, Blake. Nalaman ko ng totoo. What do you mean? Si ate ang may gawa. Mahabang kwento pero alam ko nagsasabi ka ng totoo. Kaya please, huwag mo na ako ulit iiwan. Napangiti si Blake. Of course, I will never leave you, my sunshine. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Blake. Pinapangako ko na ikaw lang paniniwalaan ko ngayon. Ipaglalaban ko palaging pamilya natin hanggat kumakapit ka sa akin. Mahal na mahal kita. You don't have to say that. Dahil araw-araw ko rin patutunayan sa'yo na ikaw lang mahal ko, Aliana. Ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Ikaw at ang anak natin. Ikaw ang muling nagbigay ng kulay sa buhay ko. I love you so much, my sunshine. Napangiti ng malapad si Aliana. Kahit na siya'y lumuluha ngayon ay alam niyang dahil na yun sa labis na kaligayahan. Ngayon ay sigurado na siya na hindi na sila muli pa magkakahiwalay ng kanyang asawa. I love you too, Blake. Makalipas ang 5 buwan ay muling nagpakasal sina Blake at Aliana. Kung noong nagpakasal sila dahil lang sa kasunduan, ngayon ay magpapakasal sila nang dahil mahal nila ang isa't isa. At dito na po nagtatapos ang huling kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kwentong pag-ibig. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.